Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po doon sa ating mga kababayan na nandiyan sa Negros Island na apektado po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Patuloy natin nga minomonitor dito sa ating programang Usapang Tol. At ngayon nga po ay araw ng Biyernes, ikapito sa buwang ito ng Hunyo taong 2024. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, at mamaya po ay makakasama natin. Siyempre, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay namamonitor, nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ at syempre maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ 882. Tayo po ay live simulcast din sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong makibahagi sa ating talakayan ngayong umagang ito. Pag-uusapan pa rin po natin ang epekto pa rin po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Pwede po kayo magpadala ng comment sa aming Facebook page o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Naku, ang tindi ho ng epekto ng pag-agos ng lahar dun sa ilang mga lugar sa Negros. Nagkakaroon ng problema sa supply ng tubig kasi may ibang mga lugar, ang report nagkulay dilaw at nag-amoy asupre yung pinanggagalingan yung tubig na kanilang iniigib, no? At bukod po diyan may epekto rin po itong pag-agos ng lahar doon sa mga kalsada. At pinasok din ang lahar maging yung ilang mga bahay doon sa Negros, partikular na po doon sa lungsod ng La Castellana. Mamaya po makakapanayam natin ang alkalde ng La Castellana para direkta nating malaman ano yung sitwasyon doon, gaano kalawak yung epekto ng pag-agos ng lahar. At nagbabadya po ang pag-ulan sa Negros Island. Ibig sabihin may posibilidad na naman ng pag-agos ng lahar at malaman natin ang detalye ng lagay ng panahon dyan sa Negros at maging sa iba't ibang panig ng bansa mula po sa Pag-asa. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Sir Aldzar Aurelio. Magandang umaga po, Sir Aldzar. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat, yung mga kababayan po natin sa may Western Visayas, po sa Negros Provinces na kung saan nakaranas o na operation ng lahar ay hindi magandang balita, may tsansa pa rin po ng mga kalat-kalat na pagulan ngayon at bukas dahil sa habagat. Sa ating lagay na panahon, itong habagat ay naapektuhan pa rin ang kalurang bahagi ng bansa. Kaya asahan na ngayon na maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Cagayan, Cordillera, Ilocos Region, Bataan, Zambales, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan at Sulu. Sa weekend, bukas, ay itong habagat nga po ay naapektuhan pa rin ang kalurang bahagi ng bansa, lalo po sa ating mga babayan sa Western Visayas. Pero sa pagdating ng linggo, itong habagat ay sa nakita namin, maapektuhan na lamang itong malaking bahagi ng Luzon. So, sa linggo, kung magtuloy-tuloy ito, ay mag-upisa na po ang gumanda ang panahon sa Western Visayas. Sa susunod na 3 araw mula ngayon, wala po tayo nakikita o inaasang mabubuo na LPA o bagyo sa ating par. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Aldzar, so yung Western Visayas, nandiyan yung Negros Occidental makakaranas ng pag-ulan. Opo. So posible pa rin pala yung lahar flow
Yung Yes po. pag-agos ng lahar dyan sa area ng Negros Occidental. Yun namang area ng Negros Oriental, Central Visayas naman na nakakasakop dyan. Apo, asahan pa rin yun. Kasi malanganing western section yun so abot Oo pa nga. rin ng habagat. Okay, at yung area ng Central Luzon, Alzar, Apo, sa malaking bahagi ng Central Luzon, may chance pa rin po makalat-kalat na pagulan. talagang panahon na tayo ng tag-ulan, Alzar, pero magkagayon man, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mainit na lagay ng panahon, from time to time. Opo, lalo po sa silangang bahagi ng bansa. Kasi yung dangerous level ng heat index, meron pa rin sa ilang mga lugar. Pakipaliwanag mo nga, Alzar, ngayon pumasok na yung tag-ulan, ano ang epekto nitong weak El Nino na ating nararanasan? Opo, itong nakarang araw na nagkaroon tayong monsoon break, so pinipigilan niya pumasok yung habagat, kaya po nakaranas po tayo ng tag-init, lalo kahit na panahon pa ng tag-ulan. Okay. Sige, maraming salamat, Alzar, sa iyong detalyadong pagbibigay ng ulat panahon. Maraming po, magandang umaga. Yan po si Sir Alzar Aurelio, ang weather forecaster po ng Pag-asa. Samantala, habang ating po minomonitor, yung Bulkang Kanlaon, yun pong PBOX, nagpalabas din po kagabi, 10:30 p.m. ng advisory. Meron pong Notice of Elevated Sulfur Dioxide Degassing. Ibig sabihin, tumaas po yung ibinubuga na sulfur dioxide gas emission ng Taal Volcano. Naitala po yan sa mahigit 11,000 tons. Kaya po ang abiso ng PBOX, posible raw po yung maging makaranas ng hazy condition. Yung mga bayan ng Alitagtag, Tingloy, San Nicolas, Laurel, Taysan, Lobo at Batangas City. At gayon din po yung Agoncillo, Lemery, Taal, Santa Teresita, Balete at Malvar. Yung forecast po ng Pag-asa, magkakaroon ng paghina ng hangin sa mga susunod na araw at yan daw po ay posibleng maging dahilan ng pag-accumulate panglalo ng sulfur dioxide at ng VOG formation sa Taal Region. Kaya po ang kanilang abiso sa publiko, sa mga residente na nakatira dyan sa mga nabanggit nating lugar, limitahan yung inyong outdoor activities, manatili lamang po indoor at isara yung inyong mga bintana at pintuan. Senator Tol, good morning po. Ito nga po. Good morning. Oo. At maganda yung update na yan ng na para maabisuhan yung ating mga kababayan ng PBOX. Pati pala ang Taal, Sentol, nagkakaroon na rin po ng aktibidad. Kaya Ulap, mausok nga kahapon, parang iba yung ulap. Pero hindi ko narinig yung report ng Pag-asa kanina. Ano daw yung sa paghapon ngayon? Magiging maulan, Sentol, yung area ng Western Visayas kung saan naroon yung Negros Occidental. Kaya posible yung pag-agos ulit ng lahar. Kaya nga sinasabi ko nung isang araw, nung nakapanayam natin ng DSWT, makipag-ugnayan sa mga water authorities para malinis yung tubig. Kasi yung source ng tubig, hindi lang sa Kanlaon yun, yung mga karatig na lugar pa, doon ang gagaling. Kung may sulfur elements yun, ay baka delikado. Kahapon na, Sentol, kagabi, naiulat dun sa mga balita na yung iniigib na tubig ng ating mga kababayan doon sa Negros, amoy asupre at madilaw. Ayun na nga, yun na yung interview natin noon kay Irene Dumlao na sinabi ko na makipag-ugnayan sa iba't ibang water authorities, water district, sa NWRB, sa LUWA, etc. At maging sa Department of Health na rin siguro. Yung La Carlota, yung Water District sa La Carlota City, Sentol, nag-abiso sa mga residente doon na mag-ipon na ng malinis na supply ng tubig. Kasi nga, doon din galing ang tubig nila. Doon din galing sa Canlaon area. Gawa nga ho ng epekto. Yung Lahar Deposit, Sentol, ay na-monitor na din po sa ilang waterways sa La Castellan at Canlaon. Kasama po dyan yung Tamburong Creek, Intigiwan River, Padudusan Falls at Binalbagan River. Grabe ho yung yung epekto ng pag-agos ng lahar. May mga bahay na pinasok ng lahar.
Kaya naging abala yung ating mga kababayan doon na agad iangat yung kanilang mga kagamitan. Pero malaman natin, Sentol, mula po sa alkalde ng La Castellana, yung magnitude ng naging epekto po nitong pag-agos ng lahar at kung ano pa yung kanilang mga ginagawang hakbang, Sentol, para marespondihan itong ating mga kababayan na apektado. Ilan po kaya yung mga nasa evacuation center na? At paano magiging, ano pa yung kanilang mga pangailangan? At kaugnay niyan, Sentol, nasa linya na po ng ating komunikasyon, si Mayor Alme Rumila Mangilimutan, ang alkalde po ng Bayan ng La Castellana. Good morning po, Mayor. Good morning po, ma'am. Good morning po, Senator. Ay, good morning, ma'am. Tagal na natin kaibigan to si ma'am. Dati po itong PNP. Good morning po. Okay. Kumusta po sa inyo? Kumusta po sa inyo, ma'am? Apektado ba ho tayo ngayon? Senator, yes. Actually, sa mga bayan na talagang malapit sa Mount Canlaon, Castellana po kasi yung may malaking area na ano ng Mount Canlaon natamaan. Halos kadikit yan. Yung tubig po natin, yung po yung pinag-uusapan natin eh. Apektado Yes. pa yung supply ng tubig, ma'am? Yes, yun po yung aking panawagan lagi kasi almost ng water source ng La Castellana, Senator, is from the foot of Mount Canlaon. So, we're sure nga yung mga water sources natin is contaminated na po ng asopre. So, para maging safe yung ating mga mamamayan, ina-announce na lang natin na we have to supply water kasi baka mamaya mas malaki pang problema yung maidulot if makontaminate yung water at saka mainom ng ating mga residente. Yun na nga. Kaya sa araw, nakapanayam namin ng DSWD, sabi ko makipag-ugnayan din sila sa Department of Health. Minsan may yung mga tableta ba, ma'am, na hinuhulog lang sa tubig na nakakalinis. Merong ganon eh. Ang Department of Health, may supply sila na ganon. For now, Opo, ma'am. Mayor? Teka, ayan. Hello. Opo, Hello. narinig namin kayo. Yung machine, yung water purifier na pinahiram ng mga cities sa atin. So, pinaikot natin kasi doon sa mga barangay na apektado, pinapaikot natin yung water purifier. May kasama lang siyang water tanker para mag-supply ng water sa ating mga residente po. Ayun. Pero wala naman pong directly na nasa evacuation center ng mga kababayan natin sa bayan niyo, ma'am? Hindi po. Meron po yung, kasi iba, Senator, meron tayong lahar flow sa bandang Oo. Biak na Bato. Those areas na, although na it's alert level 2, yung advisory ng PHIVOLCS, during the time na may lahar flow na umapaw sa daan, yung mga sitios ng Barangay Biak na Bato is pina-force evacuate na po natin kasi even the PHIVOLCS, hindi sila makapag-determine na ang volume ng lahar if in case na todo ang ulan. So, the local government unit decided na yung mga areas within 4 to 6 kilometer danger zone, although ang pinagbabawal lang na mga umakyat is within the 4 kilometers danger zone, pinalikas na po natin, Senator, kasi mas mahirapan yung LGU if in case na pumutok or umulan ng malakas at saka malaking alakar yung magpo-flow galing sa mga streams sa Mount Canlaon. Oo. Ako, yan na. Pinapakita, ma'am, sa footage namin ngayon sa television. Pero naririnig din po tayo dyan. May mga relay stations din po tayo sa Negros Oriental at sa Negros Occidental. Mayor, pasensya na kayo. Hindi ako nakapunta nung huling imbitasyon yung ata dyan. Pero maunawaan nyo na. May panawagan po ba kayo sa mga national government agencies natin ngayon?
Senator, yung sa amin lang pinapaabot lang namin kasi those sinasabi natin kalmante na po yung Kanlaon, even though there are fumes pa rin na lumalabas at kunting abo-abo doon sa mga areas na malapit talaga. Yung sa amin lang is that our LGU cannot afford if tuloy-tuloy po yung activities ng Mount Canlaon. So, yung mga hiningi lang namin na tulungan po kami, especially those on water, medicine, face mask. It's because marami na pong nagre-reklamo na mabaho yung sulfuric oxide na ini-emit ng Mount Canlaon. At saka, syempre, those displaced families na mabigyan po ng nakararapat na tulong at saka yung mga farmers namin, Senator, malaki po pinsala, especially those vegetation kasi on the upland areas, there are farmers na nagtatanim po. So marami pong pinsala at of course yung mga tilapyaan, yun. So maybe yan lang yan po. At saka yung Yes, opo. water purifier kasi Yes. ang LGU namin alam mo naman maliit lang. So sana kung meron, yun ng mga Papaabot natin mga lahat yan, pinakailangan. Mayor. At kung Actually, narinig niyo Senator, po ito, yung ulat kanina ng Pag-asa, parang uulan, Mayor, sa lugar ninyo. dito po gloomy sa part ng Mancanlaon simula nung after ng pumutok umuulan po, kaya po yung sabi natin sa mga presidente na malapit doon, sabi na ilikas na lang kasi hindi namin makontrol kung anong volume ng lahar. So kagabi we have total families, especially yung sa Biak na Bato talaga na umapoy yung lahar sa daan. We have already the initial na account ng families, Senator, 766 families, 3,086 individuals. Yun po, mali pa na yun na account yung as of 6 a.m. Di ba na account yung Mormons na simbahan. Sil, baka may tanong ka kay Mayor? Apo, Mayor, may mga kalsada po na naapektuhan ng pag-aragasa ng lahar, may mga hindi po madaanan eh. Ngayon po ba ay cleared na po ba yung mga kalsadang naapektuhan ho? Yes po, Okay kasi natulong naman po yung DPWH. But on the side ng mga houses na pinalikas natin, hindi pa po nalinis yung side ng daan. But partially, madadaan na naman. But yung inaano lang natin na announce natin lagi, na paalam sa mga motorista, na dandahan po kasi may mga debris po ng small rocks na napasama po sa pag-flow ng lahar doon sa highway papuntang Canlaon City. Tsaka may mga bahay din po na napasok ng lahar. Ito po ay accounted na po ba, Mayor? Yes po, sila po yung mga sitios na talagang pina-force evacuate natin kasi anytime, even the FIBOX cannot determine na yung flow ng lahar na mapigilan if in case na grabe yung ulan, especially coming from Mount Canlaon. Oho. Ang nakakalungkot nga ho, Mayor at Sentol, nabanggit po kasi ni Mayor yung epekto sa agrikultura. Hindi pa nakakabangon yung, kasi Visayas po yung isa sa mga pinakatinamaan ng El Nino phenomenon. Hindi pa nakakabangon yung mga magsasaka dyan. Ito na naman ho. In fact, yung SRA po, yung Sugar Regulatory Administration, ang binabanggit po nila, sa Negros Occidental pa lang, 23,000 hectares ng tubuhan o sugarcane plantation yung apektado po ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. So, wag naman po sanang ito ay mag-translate dun sa kakulangan ng supply ng asukal kasi may report na nga po na kakailanganin nating mag-angkat ng 200,000 metric tons ng asukal. So, isa rin ito sa ating antabayanan, Mayor, itong epekto sa agrikultura. Yes po, kasi sa Mayor, makakapasyal po ako dyan sa inyo. Sinatsyempo ko lang po itong schedule natin at makikita-kita po tayo dyan sa inyong bayan. Yes po, Senator, maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po at narinig po natin ang isa sa masipag na
alkalde ng Negros Occidental, ang mayor po ng La Castellana. At Cecil, sana po narinig tayo ngayon ng mga concerned government agencies at kakalampagin natin din mamaya yan. Siguro magtatatawag din tayo mamaya para matulungan yung bayan ni Mayor. Water purifier daw at mga face mask. Yun ang kanilang kailangan. Alam mo, first day pa lang. Maraming salamat po, Mayor. At first day pa lang, yun na yung Yes, panawagan Sentol. ko eh. Kung Oo, matatandaan mo. Na-foresee nyo agad, Sentol, yung magiging epekto. Tubig. Kasi alam ko, yung Mount Canlaon, source talaga ng tubig yun doon sa mga nakapaligid na LGU doon sa lugar na yon, hindi lang sa Canlaon. Kung hindi yan, nabanggit na natin ngayon, apektado sila. Tapos ngayon, nag-uulan. Siyempre, may lahar flow na yan. At delikado talaga mainom mo yung tubig na may halong asupre. At ako pa rin yung nagbanggit na matandaan mo yung cold spring. Yes, diba? Sentol. Oho. So, talagang source ng potable drinking water yung Mount Canlaon. So, hari naman makaresponde na kaagad din ang Department of Health. Pero mamaya tatawagan ko si Secretary Herbosa patungkol dyan. Yes, Sentol. Para maayudahan agad ang ating mga kababayan. Dapat pala ang program natin, gawin nating interactive pag meron ganyang hiling. Nasa kabilang linya naman yung isang kabinete. Pero susubukan natin, Sentol, kung sa mga susunod na araw, Sentol. Para sila yung magkausap. On air. Para halimbawa nagsalita si Mayor sa La Castellana, nagsasagot naman si Secretary Herbosa. Maaga rin naman gumising yun para tapos na kagad. Di ba? Lahat ng concern. Para direkta nating naiugnay at nasolusyonan yung kanilang mga pangangailangan, Sentol. Anyway, mag-headlines muna tayo o sige, dakuan muna natin, Sentol, ang ating mga headlines ngayong umagang ito. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, ikapito sa buwang ito ng Hunyo taong 2024, muling pagragasan ng lahar mula sa Bulkang Canlaon ibinabala ng PHIVOLCS. DWIZ Balita. Unemployment rate tumaas nitong Abril. DWIZ Balita. Halaga ng pinsala ng bagyong Agon sa sektor ng agrikultura at infrastruktura sumampa na sa mahigit 1 bilyong piso. DWIZ Balita. At panukalang diborsyo kinontra ng isang dating maestrado. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Ang kabayanan ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik. Samantala, ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:28 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol. Sa punto pong ito, ipuntahan po muna natin ang detalye ng ating mga balita. Nagbabala ang PHIVOLCS na posible muling umagos ang lahar sa mga lugar sa paligid ng Bulkang Canlaon. Ito ay matapos na i-anunsyo ng Pag-asa na ilang thunderstorm ang inaasahan sa Negros Island ngayong araw. Sa abiso ng State Weather Bureau, ang mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng lahar at mud flow sa mga ilog sa Negros. Dahil dito, pinaalalahanan ng PHIVOLCS sa mga residente, partikular na sa mga nakatira malapit sa mga ilog at estero, na maging mapagmatsyag at handa. DWIZ Balita. Latest naman mula sa Pilipinong Mayor, tumaas ang unemployment rate sa bansa nitong Abril. Kasabay din yan ang pagtaas ng antas ng mga may trabaho. Sa preliminary result ng Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas sa 2.6 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho kumpara sa
milyon noong 2023. Nasa 96% o 48.36 milyon na mga Pilipino naman ang may trabaho. Paliwanag ni PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa. Isa sa malaking naapektuhan pagdating sa employment ay ang sektor ng agrikultura dahil sa epekto na rin ng mainit na panahon na sinabayan pa ng El Nino. DWIZ Balita. Pumalo naman na sa mahigit 1 bilyong piso ang kabuang halaga ng pinsala ng Bagyong Aghon sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Ayon yan sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan umabot na sa higit 942 million pesos ang pinsala sa mga infrastruktura sa Calabarzon habang 85.6 million pesos naman ang damage sa agrikultura sa Calabarzon at Mimaropa Region. Mahigit 7,000 bahay naman ang napinsala sa Calabarzon at Eastern Visayas. Mahigit 41,000 pamilya katumbas po yan ng higit 150,000 individual ang naapektuhan mula sa 887 barangay sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas at National Capital Region. DWIZ Balita. Labag sa saligang batas ang kasalukuyang bersyon ng Absolute Divorce Bill ng Kamara. Ito ang iginiit ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sa kapihan sa Maynila Prince Forum sa nabanggit na panukala. Paliwanag po ng dating maestrado na kasaad sa Article 15, Section 2 ng saligang batas na ang kasal ay isang social institution na pundasyon ng pamilya na dapat protektahan ng Estado. Dagdag pa ni Ascuna, hindi dapat pakialaman ang kasal, sabay giit na kinakailangang irespeto ang isang sagradong seremonya. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga bagong teknik na makakatulong sa mga magsasaka ibinida ni PBBM. Detalye mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Gilbert? Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may ilang makabagong pamamarang nalikha ang Department of Agriculture, DA, para mapataas ang ani ng mga magsasaka. Isa sa inilahad na teknik ng Pangulo ay ang tinatawag na alternate wetting and drying technology na nagbigay na anya ng napakagandang resulta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa 12 hanggang 14 na tonelada kada hektarya ayon sa Pangulo ang naaani sa pamagitan ng wet and dry technique. Sinabi ng Pangulo na ang nasabing pamamaraan ay dadalhin at ituturo na sa mga magsasaka sa iba't ibang lugar sa bansa kasabay ng pagpapalakas sa programang patubig. Ang alternate wetting and drying technique ay isang teknolohiya sa irigasyon na ginagamit sa pagsasaka ng palay upang makatipid ng tubig mula 30 hanggang 50%. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Yung tulong naman na naipaabot na ng DSWD sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon, pumalo na sa 1.4 million pesos. Ang detalye ng balita hatid ni Patrol Number 30, Jelly Mendez. Umabot na sa mahigit 1.4 million pesos ang halaga ng tulong na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental at Negros Oriental. Pinasalamatan ni Social Welfare Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao ang mga lokal na pamahalaan at iba pang sektor sa patuloy na pagtulong sa DSWD bilang bahagi ng disaster response effort. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na ipagpatuloy ng departamento ang pagpapabot ng tulong hanggang sa makabalik ang mga evacuees sa normal na sitwasyon. Kabilang naman sa mga naipamigay na sa mga apektadong pamilya ay ang mga family food packs at non-food items tulad na lamang ng hygiene kits at sleeping kits. Ayon kay Asek Dumlao, tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa mga local LGUs ng Negros Oriental at Occidental upang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang nagsilikas sa mga evacuation center. Sa ngayon ay nasa 330 na pamilya o katumbas ng 1,285 na individual ang pansamantalang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation center sa lalawigan. Habang pumalo naman
Sa 983,252 na halaga ng humanitarian assistance ang naibahagi na ng DSWD sa mga munisipalidad ng Bago City, La Carlota City, La Castellana at sa Pontevedra sa Occidental, habang aabot naman sa 440,017 na halaga ng humanitarian assistance ang naihatid na sa mga apektadong residente sa Canlaon City. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa ating pagbabalik, Sentol, makakapanayam natin yung tourism officer ng Tawi-Tawi. Ayan, kamustahin natin yung lagay ng turismo doon. Last year, Sentol, may pahayag ang Department of Tourism na kanila mismong sinusuportahan yung Napakaganda niyan, Tawi-Tawi. Ayun. Napakaganda niyan sa Tawi-Tawi. Talaga ba, Sentol? Oo, pati ang buhangin dyan. Kaya Ganda, lang malinis ang tubig. yung security Ilang beses aspect, na rin tayo Sentol. nakapunta. Ay, okay naman yan. Tanungin natin mamaya. Malalaman natin sa kanya. Sige nga, Sentol. Malaman natin yan mamaya. Ayan, magbigay daan po muna tayo sa maikling commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:42 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Nagbabalik tayo, Sentol, at alamin na natin ang presyo ng mga bilihin na sa Tatalon Public Market. Si Kumaring Sandy. Sandy, good morning. Good morning and happy Friday, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Simulan ko na po. Ang bigas dito mula Nueva Ecija at Bulacan ay with stable prices. Kung kaya 52 pesos per kilo ang pinakamura. Ito yung regular rice na local. Habang 63 pesos per kilo naman ang pinakamala. Ito yung ating dinorado. Ang isda naman dito mula na Botas ay with stable prices din. Kaya mabibili ang tilapia ng 120 pesos per kilo. Alumahan at matambakan ng 260. Galunggong, bangus at tulingan 200. Tambakol 300. Meron din ditong pusit at hipon na 400 pesos per kilo. Ang karne naman mula Santa Mesa ay nagtaas ng 10 to 20 pesos kung kaya mabibili ang buto-buto at pata ng 320. Laman 340. At liempo naman na 390, habang ang manok na noon ay 180 pesos per kilo ay mabibili ng 200 pesos per kilo ngayon. Sa usapan naman ho ng gulay galing Katipunan at Balintawak, ang listahan ng presyo dito ay ang mga sumusunod. Kamatis at repolyo ay nasa 80 pesos per kilo, sibuyas at talong 120, patatas at carrots 140, bawang sili, kalamansi 160, ang palaya 180, ang luya ho natin ngayon ay 250, habang ang bell pepper naman ho ay Pakiulit dyan, 400. magkano luya? Yes, Senator Francis Tolentino, Magkano luya? Magkano? 250 pesos per kilo po. Oo, kahapon 220 di ba? Yung kahapon po, Senator Francis Tolentino, sa Caloocan po ay nasa 260, so nagbabalang mo dito ng 10 pesos. 10 piso. Pero no isang araw may 220. Talagang pataas ang Pataas ang ang luya, trend. hindi nababa ng 200. O tuloy mo pa yung iba, Sandy. Yes po, Senator Francis Tolentino, yun na po yung ating gulayan ngayon po dito sa ating Tatalon Public Market ho. Yun. Sino naman ang nanalo natin na mapalad na nanalong vendor ng ating token? Kasama po natin ngayon si Kuya Junior Makaspag. Siya po ay isang vegetable vendor ho. Pwede yun natin siya makamusta ngayong araw. Kuya Junior, ayun, suot na yung jacket Ayun, naka-jacket na. Naka-jacket na blue. Kuya Junior. Ano boss, bibigyan ko ng pera. Ayan. Good morning, Kuya Junior. Senator Tolentino po ito. Ano ba ang binibenta nyo ngayon? Gulay? Boss, gulay. Oh, bagay na bagay ang jacket Para kang buksigero dyan
Ha? Para kasi si Carlo Paalam. So kumusta ang bentahan ng gulay natin? Kamusta naman daw bentahan niya? Okay lang boss, minsan mura, minsan mahal. Tiga saan ka ba? Tiga Nueva Ecija? Ano boss, probinsya Samar. Samar, o Northern Samar, Eastern Samar, saan? Eastern Samar. Sandy, medyo iangat mo yung, ayan, para makita na maayos si Kuya Junior. Ayan, oo. Ay, sus, masarap ang isda sa Samar. Nung isang araw, bisita ko yung isang congresswoman ng Samar, si Congresswoman Pe Abunda. Tiga Borongan, Samar. At kumusta naman yung mga kapitbahay mo dyan, yung mga katabi mo dyan? Okay lang. Uy, Junior. Okay lang boss. Ayun, talagang itik-itik. Ang daming tinda mo sa likod, ayan. Wala ka bang gustong batiin ng mga kamag-anak natin sa Samar? Wala. Hindi sa Maynila lahat eh. Nagpuntahan na lahat sa Maynila? Wala. Nasa Maynila na lahat. Yung bang presyo talaga ng luya, pataas ng pataas sa inyo? 250 yung kilo boss. Pero tumataas lagi o magkano yan nung isang linggo? Ang luya? Minsan bumabawa, minsan tumataas. Ano yung pinakamababa? Ano lang, mga daon-daon lang boss. Ha? Talbos. Magkano yung pinakamababa na presyo ng luya? Pinakamababang presyo ng luya na. Ano lang, 120 noon. Ngayon, magkano na? 250. Ayun, talagang pataas ng pataas sila. Hindi natin maintindihan kung anong sinasabi mo. Baka may nag-hoarding nga nung araw. Pero sana mag-stabilize na yan. Junior, salamat. Kay Junior, salamat sa wala kang gustong batiin Wala na. Mga kamag-anak mo rito. Nagsuroy-suroy na diri sa Manila. Ganda ng ngiti ni Kuya Junior. Oo nga Parang marami ng benta sentol Oo. Bagay na bagay ang jacket. Maraming salamat. Kasabay na, kausap natin ngayon si Junior Makaspag ng Tatalon Market, Quezon City. Maraming salamat din, Sandy. Okay boss. Cecil, may tanong ka pa? Okay na, sentol. Ang antabayan na natin sentol pala na presyo sa susunod na buwan, yung asukal naman. Kasi yung window period na tinitingnan ng SRA na baka tayo ikulangin ng supply between July to September. Kaya yung window na yan, tinitingnan yung posibilidad na tayo ay mag-angkat. Kaya lang yung epekto nung pagsabog ng Bulkang Kanlaon Sentol, ang lawak nung tubuhan na naapektuhan 23,000 hectares. Yung naapektuhan nung pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Pero alam mo, in the long run, yung pagputok ng bulkan, 1 year, 2 years from now, talagang magiging fertile at mataba yung lupa doon. At lalo magiging productive yan. Siguro ngayon, initially, nabagsakan yung mga dahon ng ilang pananim, pero pag tagal-tagal niya, pag humalo na yan doon sa kailaliman ng lupa doon, talagang magiging mas productive at volcanic fertile soil para sa agrikultura, maganda talaga yon. Yun naman ang magiging later on, ang magiging yes, in epekto the long run, yun ang effect, positive effect niya na Cecil. Itong Taal Volcano naman, Sentol, itong abiso ng PHIVOLCS, Sentol, ang pinapayo rin pala nila sa mga residente dyan, Sentol, kasi nabanggit nyo nga, mausok pala kahapon. Dapat daw, ideally, magsuot nilang face mask. Makulimlim, pero paulan-ulan din Mamaya, patagaytay ako mamaya. Iikot lang ako papunta lang ako ng 3 barangay sa Maynila, sa Baseco, sa Santa Ana at sa Pandacan. Ngayon, pakatapos patagaytay na rin ako mamaya. At bago bumalik naman ng Quezon City, makikita natin ang sitwasyon doon. Pero siguro, kulimlim, kagaya sa Metro Manila, kulimlim. 11,000 tons ng sulfur dioxide yung ibinuga ng bulkan kahapon, Sentol. Kaya siguro mausok. Pero sa amin, pangkaraniwan na yan Kahit sa mga tiga Tanawan, Batangas, tiga Talisay, tiga Lemery, tiga Laurel, pangkaraniwan na po yun. Apo. Na gano'n, hindi na yun nakakagulat. Ibig sabihin, para sa iba, kinagis na yun. Ganun na ho talaga yung sitwasyon ng Agosilio ay pangkaraniwan na ho yun. Kasi yung normal daw na ibinubuga ng
asupre o sulfur dioxide, 8,294 tons per day. Kahapon umabot na higit 11,000. Yon, Sentol. At ang delikado lang daw, Sentol, ang binabanggit ng PBOX, Sentol, yung may mga hika. Yun sila yung mas prone sa epekto, yung mga Sentol. respiratory ailments na. Opo. Tama, Kaya sila yung dapat na mag-ingat, Sentol, ano? Yung may mga respiratory Correct. condition. Ito palang ulan itong hanggang sa weekend natin maulan, yung nabanggit kanina, itong Calabarzon kasama na, Mimaropa kasama rin po ang Western Visayas hanggang doon sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Di na natin nakapanayam ng tiga Tawi-Tawi Oo nga, Sentol, sila ay may convention na dinadaluhan. Nandito pala sila ngayon sa Metro Manila, Sentol. At part ng kanilang convention, Sentol, yung pag-promote ng kanilang tourism. Kasi ang last year, Sentol, may binabanggit si Secretary Frasco ng DOT na kasama sa kanilang tututukan yung connectivity and infrastructure. Yun, para paano mas madaling mapupuntahan ng ating mga kababayan yung Tawi-Tawi. Ang dami na nagpupuntang mga vlogger pala, Sentol, sa Tawi-Tawi. Tahimik naman doon, kaya lang limited lang yung flights. Hindi naman ganun karami yung maliit lang yung airport doon at saka yung aeroplano atang na biyahe doon yung maliliit din lang, di kalakihan. Aho. Pero ang alam ko ay tahimik sa Tawi-Tawi at ay abundant talaga sa alupihang dagat, abundant sa lobster, Aho. at lahat ng mga masasarap na laman dagat, yaman dagat ang Tawi-Tawi. Baka yan ang Si kailangan... Gobernador Sali, napakasipag yung gobernador dyan. Matagal na natin kaibigan. Dating mayor yan Ngayon siya ang gobernador ng Tawi-Tawi, si Gobernador Sali. Ayun, bibigyan natin sila ulit ng oras, Sentol, kasi nag-alanganin na rin tayo ng oras para talakayin yung tourism sa Tawi-Tawi. Kasi malaking tulong yan, Sentol, kasi 50.5% pala ang poverty incidence sa Tawi-Tawi. So kung mapapaunlad yung turismo, baka ito ay makatulong ng additional na employment sa ating mga kababayan po doon. Bigyan natin ng chance sa sunod next week yung Tawi-Tawi para Yes, Sentol. ma-promote natin. May panalangin ka ngayon, Cecil? Yes, Sentol. Bago tayo tuloy magpaalam, bigyan daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Gabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. When we look back and wonder how we ever made it through in life, we realize it's not because we've been clever, but because God has been wise. Not because we've been strong, but because God has been mighty. Not because we've been consistent, but because God has been faithful. Think good, thank God, thank God. TGIF, have a safe weekend. God bless you. God bless you all. Ito po si Senator Tolentino. Maraming salamat po sa sumubaybay ngayong araw na ito at yung buong linggo sumubaybay sa atin dito po sa Usapang Tol. Makikita po muli tayo sa Lunes, alas 6 ng umaga. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, Antabayanan, ang susunod na programang Pasada Balita, kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.